kakasuhan na ng Agriculture Department, oh. Binibigyan po ng hanggang October 1. Wag na, sir. Ngayon kaagad, ora mismo. Alisin na yung mga bigas na yan. Ha? 1 month na daw. Higit 1 month na nakatenga pala sa pantala na yan. Bureau of Customs tayo. Maganda ito. Attorney Jet Maronilla ng Customs Bureau makakausap natin. Attorney Jet, magandang umaga. Magandang umaga, Sir Aljo, at magandang umaga po sa lahat na nanonood at nakikinig sa program. Yeah, Attorney Jet, sa ngalan ni Kong Erwin Tulfo sa programang Punto Sintado Reload, naka-live na tayo sa PTV at Radyo Pilipinas. Ano pong gagawin natin dito, sir? Cleared na ito, sir, di ba? Tama, cleared na ito at pwede na talagang ilabas ng mga pantalan ito. Gaano po kadami po? Ilang kilo po ito ng sakong bigas, Attorney Jet? Sir, sa Port of Manila po, meron pong total na 237 containers, no? Uy, kadami. Na dapat kine-claim na nila. Sa Manila International Container Port naman po, meron pong 492. Sus, kadami nito. So, mahigit kumulang less than 800 containers po to. So, mga ano po yan, no? 18 million to 20 million kilos of rice ang dapat ang halaga po nito, sir, ng mga import. Magkano po ito? Malaki Billion. po yan. Kung Billion. po. Opo. Ano pong gagawin natin dito? Ang sabi nga, wag na lang antay ng October 1 yan. Ilabas ka agad at ibigay na yan sa mga kababayan nating nangangailangan ng bigas. Attorney Jet. Doon po sa i-endorse sa amin ng PPA, no, i-certify nila na more than 30 days na doon sa pantalan, i-abandon na ho namin yan. Ngayon, sa records po namin, itong data na sinabi ko sa inyo, wala pa naman po silang 30 days. Sa ilalim po kasi ng batas, kailangan po maghintay ng 30 days po. No? So, after 30 days po, i-abandon na natin yan at magiging property na ng government yan kung di nila i-claim. Even if bayad po yan ng duties and taxes. Nakikipag-communicate na ba itong mga trader na ito sa Bureau of Customs? Na ilabas Sir, na nila agad yan? Dapat po nilang communicate ngayon. PPA na po, sir. PPA na. Tapos na po sila sa amin. PPA na po ang dapat nilang coordinate dyan. No? At nangingi naman po kami ng update sa PPA para kung hindi man po makipag-coordinate at makalampas yung period na yun, agad-agad namin i-issue ng abandonment. Okay. Pag nakapag-issue ng abandonment, ano pong gagawin natin sa mga bigas na ito, Attorney? Maaari po yan i-donate natin sa mga kadiwa stores para po maibenta ng mura para sa ating mga kababayan. Okay. O kung hindi naman po, i-auction natin para ma-convert sa extra income ng ating pamahalaan. Okay. So, pag i-auction natin yan, mas mura ang bentahan yan. At ang sino pwedeng bumili? Ang gobyerno. Gobyerno po, or pwede din naman pong yung sino man pong legitimate trader, no? Sandali lang, sir. Lisensya po galing sa Department of Agriculture. Baka yung trader, sila-sila lang din. Sila-sila din ang nag-import yan. Paano sir, natin alam na po namin yung scheme. Opo, alam na po namin yung scheme na yan, sir. Kaya bago po namin ina-accredit yung mga bidders na yan, dumadaan po yan sa tinatawag nating background intelligence investigation, no? Ng aming Intel Group para po mapigilan at ma-identify talaga kung sino-sino to mga to. Ano po ba talaga sa inyong initial na impormasyon? Bakit to talagang sinadya nilang itenga ng 1 month yan? Parang sinulit lang nila yung 30-day na yan na proseso? Paano po? Medyo sa amin pong pupunta po kami doon sa statement ni GMJ Santiago. No? Maaari nga po siguro na medyo hindi ganun kamahal ang storage fees na kina-charge. No? In fact, pag kino-compute nila ng 30 days lang, sir, baka iniisip nila, pareho din, no? O mas mura pa yung magiging cost nila kung hindi nila, itetenga nila to kaysa magrenta sila ng warehouse. So baka po nandun yung dahilan, no? Kaya po nila iniipit to dito sa ating mga pantalan. Kumusta naman ang quality ng mga bigas pag nasa loob ng mga container vans na yan? For 30 days na? Attorney? Opo, no. Isusuri naman po ng ating Department of Agriculture yan. Pero from our experience, sir, usually po, fit pa rin for human consumption. Yun nga, kailangan lang po din talagang after natin ma-abandon, isuri ulit para hindi naman po delikado, no? Sa mga makakabili nito kung sakali mang yung iba dito ay hindi na fit for human consumption. Okay. On the part naman na i-donate na lang, ano pong proseso nun? Hindi po siya ibebenta ng mura. Pag donasyon, paano po yan? Kung nag-issue na po kayo ng abandonment.
Ang gagawin lang po sir, no, mag-enter lang po ang Department of Finance, which is yung mother department po ng Bureau of Customs, at Department of Agriculture po, no, kung kadiwa stores yan dadalhin, ng isang deed of donation, at pag naaprobahan po yun, maaari na po namin i-turn over yan sa Department of Agriculture. Okay, sige. By October 1, babalikan namin kayo, attorney ha. I-check natin kung Yes sir, talagang yes sir. para ano, i-donate na lang yan. Kupiskahin ka agad. Opo, Tama, sir. Attorney Jet, thank you. Thank you, Sir Alzo. At regards po Ingat. kay Kong Erwin. Yes, sir. Attorney Jet Maronilla ng Bureau of Customs. Si Ka-Orly Manuntag ng Grecon. Magandang umaga, Ka-Orly. Ay, magandang umaga po, Sir Aljo. Yes, sir. Lahat ng tagapakinig. Sa ngalan ni Kong Erwin Tulfo. Ito na nga. Inaantay na lang na kunin na ng mga hindi retailer ito na mga consignee, yung mga importer, ng mga bigas na nakatenga dyan. May kakilala ho ba kayo na mga consignee? Meron naman po. May mga involved kakilala dito sa itinenga nga. Parang sinadya sa mga port. Sa tingin po namin, siguro po, sir, yung report po sa amin, Oo. kararating lang po ngayong September, yung mga bigas po. Meron lang po siguro ilang mga na-delay, pero isolated case, isang container lang po, yung balitaan po namin na tagalan. Oh. Pero nailabas na naman po. And then po, ito pong mula po doon sa report po ng PPA, halos nasa kalahati na po yung nailalabas. At ngayon pong linggo na to, inaasahan po namin bago po mag-October po, matapos na po Lahat na yan. Lahat na. Opo. Ang dami pa daw doon Nakapag-pull out na po ayon po sa report po ng PPA, yung pong general manager. Okay. Nasa 300 plus na po yata na nalalabas po. Nasa Okay. 800 naman po ito. Halos nangangalahati na po at inaasahan po namin matatapos po bago po mag-October po. Ito ba yung mga bigas na ibebenta na mura? 42 to 45? Hindi po natin alam sir yung laman kasi iba-iba po yung consignee naman po. Pero Okay. meron na po dyan na pang mababa po, meron naman pong pang premium, may pang ano po tayo, may pang regular, tsaka po may pang well-milled. Okay. Alright. Ito ba'y nabili sa murang presyo? Dahil, di ba't nilagdaan ni Pangulong Marcos na baba ng taripa ng bigas? 15% less? Sir 15%, Aljo, yung yeah? sa taripa po, pantay-pantay naman po yun. Pagpasok po dito sa ating Bureau of Customs, Okay. 15% po yun. Pero yung puunan po, syempre po, depende po yan sa kuha ng mga importer na hindi po natin po alam po yun kasi kanya-kanya po naman ang pagbili ang mga importer po. Okay. May mga bali-balita. Hoarding daw ito. Hindi naman. Totoo? O totoo ito? Hindi po kasi Sir Aljo, nag-harvest po tayo ngayon. In fact, ang dami po ngayong palay. Oo nga. Sa ating pong merkado, sa mga milling po, lahat, everything. So, hindi po, wala pong dahilan para mag-hoard po ang mga importers po. At saka open trade po tayo, Sir Aljo, sa panahon po ng open trade. Wala po mag-hoard kasi baka po mabulok ang bigas. Tama ba mag-import tayo third quarter ng taon? Di ba mga panahon na ito, marami tayong mga ani? Sa totoo naman po, nag-harvest tayo ngayon. Kaya nga Okay. po ito pumapasok ngayon. Medyo, actually po, Sir Aljo, kung titingnan ninyo, yung 800 containers, halos 1% lang po ito sa kabuuang pumapasok po sa atin. Okay. So, halos isang araw lang po. Wala pa po nga isang araw ng pangangailangan dahil ang pangangailangan natin sa araw 35,000 metric tons po. So, 700,000 kaban po price. Ito po pinag-uusapan natin dito na 800. Konti lang po ito Kaya nagtataka po kami bakit nagkaroon po ng ganoon. And then po, ito pong harvest time na to, medyo pahina po yan kasi nga po nag-harvest tayo. Volume po siguro yan. Pagtapos po ng harvest, siguro po, mga November po or end po ng October, para po sa paghahanda po ngayon sa Christmas season po natin. Okay. Ka-Orly, so ito lang, mas magmumura pa ba ang bigas sa merkado kapag ito'y tuluyan ng may benta? Sa market, itong mga bigas na ito galing sa pantalan? Inaasahan po natin bababa po yung trend po ngayon ng bigas kasi po nag-harvest din po tayo. Okay. So magkakatulong-tulong po yan at syempre po panalo po yung consumers natin po. Magkano ho estimate ng pagbaba ng presyo? Sa ngayon po siguro po yung 45 po at saka yung 42 achievable naman po yon yung ating po na nasa market po. Syempre po hindi ho natin mayroon po mag-speculate baka po tayo ay ma-quote po ng mga ano po natin. So nakikita ko po yung 45 at 42 pesos achievable po ito sa mga market po para sa ating mga consumers po. Okay.
Sige po, maraming salamat ha, Ka-Orly Manuntag. Maraming salamat din po. Grain Retailers Confederation of the Philippines.